nag-testify ako when we were in Yaumate. So it's been a while. It's been how many years? Praise the Lord. I don't know where to start. Honestly. Grabe. Praise the Lord. Natutuwa ako sa Lord. I don't know where to start about my testimony, about my life. Kasi madaming ginawa ang Lord. Madaming ginagawa ang Lord sa buhay ko. Since the first time I was born. Hanggang sa na-born again ako. Praise the Lord. Yun na yun. So, I'm a single mom of 4 kids. Grabe naman ito. Pusis ko lang. I'm a single mom of 4 kids. 4 ang anak ko. Isang lalaki, 3 babae. Itong pinagpapasalamat ko sa Lord. Nangungupahan kami. Ako nagbabayad ng kuryente, wifi, tubig, tuition fee. Lahat yon sa akin. Wala akong tawag dito, walang tumulong sa amin. Kahit kamag-anak, kapatid, kahit piso. Pero nakita ko, gusto kong makita nyo doon, lawakan nyo yung pangunawa nyo. Gusto kong makita nyo yung buhay na meron ako. Yung buhay na napakahirap. Talagang as in mahirap. Kasi talagang yung Sunday, nagtatrabaho pa rin ako. And until now, nagtatrabaho pa rin ako. Pero salamat sa Lord. Dahil nakita ko doon na napatapos ko yung isang anak ko. And she is a registered nurse. Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa... gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga prayers nyo talaga. Grabe, from the very start na nandito ako sa Highly Favored, hindi ko na matandaan kung ilang taon na ako dito. But I praise the Lord talaga kasi nakita ko yung provision ng Panginoon, yung protection ng Panginoon sa mga anak ko. Siya na yung naging tatay at nanay ng anak ko. Kahit wala ako, naroon yung nagsisigawan kami sa cellphone kasi hindi sumusunod. Sabi ko nga ganito, o sige, magkanya-kanya na lang tayo. Kasi hindi nyo naman ako sinusunod. Pumupunta kayo kung saan nyo gusto. May sarili na kayong buhay. Total, malalaki na kayo. Pero, ito tandaan nyo, hindi na ako magpapadala. Puputulin ko na yung padala. Lumipat na kayo ng sarili nyong bahay. Dahil ako, dito na rin ako titira. Sabi kong ganun sa kanila. Pero nakita ko doon, ang gusto kong makita nila doon, yung gaano yung sakripisyo ng isang magulang na nag-iisa. Exactly. Yun hindi ko masabi sa kanila na pagod yung katawan ko. Katulad kagabi. Pagod talaga yung katawan ko. Sobra sabi ko nga, Lord, parang yung hindi na ako makapag-meditate kasi parang yung i-meditate ko, ibabagsak na lang ng katawan ko sa higaan dahil hindi ko na talaga kaya. Sobrang pagod talaga. From a Friday at night, yung pagod ko sobra. Sinulit naman talaga ng mga amo ko yung day off na yun na statutory na ang bayad ay araw din at siya din ang pipili ng araw. Pero sa lahat pa sa Panginoon, alam nyo yung prayer ko ganito nung Friday. Hindi ko na iisa-isahin yung mga nakaraan. Kasi baka mas masakit kasi yung mga nakaraan. Pero ang gusto kong makita dito, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hallelujah, praise the Lord. Alam nyo yung prayer ko ng Friday? Ito lang latest na patotoo. Yung Friday, yung prayer ko, hindi ako naghingi sa Lord. I didn't ask anything. Honestly, I didn't ask anything. Ang sabi ko sa Lord, ganito, Lord, salamat sa buhay. Lord, salamat sa kalakasan. Lord, salamat sa mga nakatapos kong anak. Lord, salamat sa mga CEO kong anak sa kanilang mga businesses. Ganun yung prayer ko. The whole night na yun, bago ako matulog, ang prayer ko lang is magpasalamat sa Lord. Ganun lang ang pagpapasalamat ko sa Lord. Hindi ako nanghingi ng kahit ano na ganito. Lord, ganito, ganyan. Yung mga anak ko, ganito, ganyan. Pakatapos, ang prayer ko ganito, Lord, salamat sa buhay, salamat sa kalakasan, salamat sa kagalingan, salamat sa mga mababait kong amo, salamat sa mabait kong alaga. That's right. Ganun lahat ang prayer ko, puro pasasalamat. Kasi minsan, ang na-realize ko at natutunan ko sa buhay bilang isang Kristiyano, hindi lang tayo puro hingi sa Panginoon. Kailangan din natin na gawin na pasalamat din tayo. Minsan sa isang week, pasalamatan natin na Lord. Hindi yung sasabi. This is my style of praying to the Lord. Ito yung style ko. At gusto ko lang i-share sa inyo.
hindi para, tawag dito, para kung makita nyo kung ano yung style ko sa panalangin. Kasi ang prayer ko sa Lord ganun. At hindi ako yung parang bata na parang ganito, napaka-normal na prayer. Ang prayer ko sa Lord, yung para kaming magkausap. Lord, bakit ganito? Para ako siyang tatay. Lord, bakit ganito? Ganito yung amo ko. Anong gagawin ko? Ganun. Ganun ang ano ko sa ano ko. So, nagsusumbong. Para akong bata na nagsusumbong. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa Lord dahil nakita ko yung provision, yung protection sa pamilya ko. Lahat yun pinapasalamat ko. Salamat pala sa mga nautangan ko nung mga panahon na walang wala ako. Praise the Lord! Salamat sa kanila. Kaya nakikita ko yung hindi naman ito, yung pagbibigay ay hindi sa pilitan. Kasi nung mga panahon na in Malachi 3:10, yun ay para sa mga Israelites. That is para yun sa mga Israel, yung Malachi 3:10. But we are now in the new covenant. We are in the New Testament church now. Ang ibig sabihin nun dun sa Luke, magbigay ka ng taos sa puso mo. Kung ano yung nasa loob mo, baka naman ang bigay nyo ay 10 lang. Sa tingin nyo, malulugod naman si Lord nun. Hindi, ang gusto kong makita nyo is, kung ano yung nasa puso nyo, yun ang dapat nyong ibigay. Because tithing is not about losing. It is about trusting when we return to God what already belongs to Him. So the Lord, He opened the doors of heaven to move in our lives. Yung tithes ito ay isang act of worship. Yung pasasalamat natin sa Lord. Kaya gusto kong, nabigyan ako ng pagkakataon na makapagsalita. Hindi ko nga alam kung bakit nilagay ako. Pero akala ko nga, kasi nag-uusap kami about sa tithes nung last week ng cell group namin. Kasi sabi ko, ay ito pala, nakalimutan ko. Sandali, last 2 minutes. Ito pala, walang-wala pala ako last week. Nagkuskus ako, pinadala ko din sa mga anak ko. Alam nyo, natira dun sa wallet ko. 10. Sabi ko, Lord, wala akong pambiling napkin. Ano na ito? Sabi ko ganun sa Lord. Talagang kinakausap ko si Lord. Kasi wala talaga. Pero nung Monday ng gabi, pagkatapos ko magluto, lumapit mo kong lalaki, sabi niya, oh Marie Chris, pinapabigay ni Mama. O ano nga naman tanggihan ko pa, nakasobrang pula. O di kinuha ko, sabi ko, pakisabi kay Mama, God bless to her. Long life. Sabi ko, she is 95 years old, pero ang lakas niya pa. Pero nakita ko dito, alam niyo yung nakita ko, dun sa 10, $10 na laman ng wallet ko. 500 yung binigay! Praise the Lord! Sabi ko, ito na Lord! Ito na yun! Ito na yung pinipray ko sa Lord! Maraming napkin! Nakadalawang balot akong bili. Gusto kong makita nyo doon, yung talaga when we obey to the Lord. We obey sa puso natin kung ano yung kaya nating ibigay. Din ibigay natin. Hindi natin pwedeng pagdamutan ng Panginoon. Kasi lahat ng pera, lahat ng buhay na meron tayo, nanggagaling sa Kanya. Sabi nga, pera lang yan. Pero ang buhay na binigay ng Lord sa krus ng Kalbaryo, para sa ating lahat, tinupos tayo sa ating mga kasalanan. Oh, praise the Lord! So, ngayon po ay makakapagbigay na tayo sa Diyos ang papuri. Praise the Lord.
our tithes and offering. Maraming salamat, Lord, sa mga tithes and offering na ito, Father God, Lord, na ipinagkaloob mo sa amin, sa bawat isa sa amin, Father God, Lord. Salamat, Lord, sa puso ng bawat isa na nagbigay nito, Father God. Lord, ginawa po namin ito, Father God, as our way of worshiping you, Father God, Lord. Salamat, Father God, and i-bless mo po ang bawat isa, Father God, na nagbigay. I-bless mo po itong tithes and offering na ito, Father God, Lord, nang magamit para, Lord, sa expansion ng iyong kingdom, Father God. Maraming salamat, Lord. This all I pray in Jesus' name. Amen.